Recording in 3, 2, 1. I just want to define it according to our own perspective. So ito po ang aming TOL, no? Kung paano namin dinidefine ang isang zombie. So hindi ito yung sa pelikula, mga katol. Ito yung gumigising pero walang excitement. Yung sabihin na lang nating nagtatrabaho pero walang direksyon. Kumikita pero hindi masaya. Nakangiti pero emotionally pagod. And pwede natin din siguro idagdag yung nabubuhay pero hindi na nararamdaman ang buhay talaga. I guess ito yung mga famous line na maririnig mo sa kanila, tol. Friday na naman, buti naman. Or, ay nako, Monday na. Alam mo yung tipong nag-aabang na lang ng sweldo o nag-aabang ng long weekend, and for those who are nearing their retirement, yun na lang yung inaabangan nila. And I agree with you, Tol, na this is a stage in someone's life. Ang question ko lang, Tol, is that paano ka ba nag-i-start? Paano ba nag-i-start to get into that stage? Meron ba tayong mga signs na nakikita na dapat we should be aware of, or ito bang mga signs na to or stages na to dapat ba nating iwasan yan if we are ever to be in that zombie mode stage? Nakakatuwa kasi ito lang nasa isip ko kasi since stages 'yan. Mhm. Ang mangyayari sa like for example kung stage talaga 'to at lahat ng mga kagaya natin dadaan sa ganitong Mhm. stage, no? Ito na talaga yung pinaka-grabbing stage siguro yung parang, tol, zombie ka na talaga, oh. Wala na Yeah, oh. talaga, ano, ba? Well, Oh. actually, mag-start yan at the very beginning kapag ikaw ay may napili na maging career. Minsan nga, hindi mo pa napili na disgrasyahan mo lang naging career eh. Yes. Diba? Agree. Mhm. And having said that, yung mga skills mo, dyan mo how to say it, dyan mo i-apply. Mhm. So, two ways yan. Nag-apply ka ng skills mo na akala mo, alam mo kung paanong ibagay doon sa trabaho na yon, no? Mhm. Habang natututo ka naman from the work. So, Mhm. parang give and take sila, no? So, healthy pa, no? Na-apply na meron kang feels na uh, na-express mo yung sarili mo Mhm. sa trabaho, kagaya ng disiplina, pagpasok ng umaga, pag-uwi ng late. Pagka Mhm. may sinasabi si boss, yung work ethics mo nandun, Mhm. ni-strengthen up mo siya na okay, iba ako, level up ako na klaseng employee. Hindi ako Mhm. yung, ayun dyan. So may mga egos din nakasama. Stage din yun Yeah. na napagkakatiwalaan ka na, tapos Mhm. supervisor, tumataas, nagkakaroon ka ng posisyon. At darating sa point na pag nandun ka na sa position na yon, na narating mo na, say for example, yun yung managerial position, Mhm. na nandiyan na yung ikaw naman ngayon ang nagmamanage ng mga tao. Mhm. So, meron ka ng nabuo mo na yung routine mo, buo na yung personality mo, malakas na yung personality mo, problem solver ka na, ikaw yung pinaka masipag sa trabaho, na-prove mo na yung sarili mo, yung worth mo kay boss, yung ego mo malaki na din. Tapos, at tingin mo sa sarili mo, ikaw na yung cherry on top ng cake. Okay. To realize one day, Zombie ka na. Zombie ka na. Akala mo buhay ka pa. Yun akala pala, mo, ano ba? zombie ka na. Oo, 'Di alam ba? mo yun. Kasi ito na yung yung titiisin mo na halimbawa walang pumasok sa staff mo, ikaw kailangan mong pumasok, 'di ba? O Mhm. kaya
Yung typical na problema ng isang company, which is pagpasok ng pera, paano kikita siya, paano kayo papasahurin, magiging problema mo na rin yun. Ipapasa Mhm. sa'yo yun, no? Mhm. Tapos ikaw naman, magmamanage, magtitipid ng ganito, titipirin mo yung mga gastusin ninyong team, no? Mhm. Tapos magpe-perform kayo para kumita ng pera, pe-present Mhm. mo and everything, blah, blah. Which is very, ano naman talaga, exciting naman talaga. No? Mhm. Hindi mo siya matatawaran na experience. I agree, tol, no? And siguro, if we are to put a word dun sa mga stages na sinabi mo, uh, as I listen to you, parang tatlong stages sa lumalabas eh. One is the first stage would be brought out of survival mode. Parang dahil kailangan mo nga to fulfill the responsibility, yung bills, no? The second stage is when it now becomes a routine dahil you have to do it each and every time. Hanggang sa nagiging autopilot na siya sa'yo. Ang tanong, ano yung mga signs na maaaring magsabi na, uy, ito yung, you're starting to be there. We know the stages now. But do we really know what are the signs that would make us say na, oops, I'm entering a zombie stage 1? Oo, tol. Ang nasa isip ko, of course, hindi ako expert ha ng Mhm. ng zombie mode. But aminado din ako na nadaanan ko yung stage na yan. At yung sinasabi ko is based on my experiences, no? So, sa akin, sa tanong mo na mag may indications ba Yes, indicators. na I like how ah, you put it, tol. meron bang signs na kung saan papunta ka na sa pa-zombie ka na? Well, actually, tol, walang sign. Meron lang realization na zombie ka na. Oh, oh. Expound ko na lang kagad. Kasi minsan, ah, ang analogy ko is, habang bata ka, agresibo ka, um, lahat ng sinasabi ng boss mo sa'yo, kahit hindi mo alam, alam mo. Or hindi mo man alam, papasukin mo muna Mm, bago ka mag-adjust. Kasi okay. ano ka na eh, kumbaga parang may skill ka na eh. May skill set ka na Mhm. para doon eh. Minsan nga sinasabi mo pa, um, kaya may magsasabi sa'yo, kaya nga binigay sa'yo yan kasi ikaw lang talaga yung bukod tanging tao na kayang gumawa niyan eh. Wala namang Okay. iba dito na qualified, na sing qualified ng Mhm. kagaya mo eh. O di pumapasok ka muna. Merong isang pintuan dyan na zombie, nakasulat doon, zombie door. Zombie daw. So, Okay. nakapasok ka muna. Hanggang Aha. sa mapapansin mo yung kapaligiran mo, day off mo, tatawagan ka. Okay. Naka-day off ka, kailangan mo mag-decide. Mhm. May problema sa trabaho, nagdi-dinner ka, kailangan mo sumagot, kailangan mo Yeah. mag-reply. Aha. Yung boss mo may hinahanap kung nasaan yung stapler na kulay pink, may message ka. Hindi, nandiyan po. Blue kasi to eh. Yung pink ang hinahanap ko eh. Ay, Okay. nandun po sa kabilang drawer sa pangalawang level sa ilalim. Aha. Mapaparealize ka na lang, teka lang, naka-day off ako ah. Mhm. Well, actually, nakapasok ka na sa zombie mode nun. Napapansin mo na lang siya na meron pang konting buhay na natitira sa'yo. Hindi ka pa talaga yung zombie. Kumbaga, may nararamdaman pa pala ako. Lahat ng mga tao, lahat ng Oo. parang yung ka-level ko na manager, na yung ka-level ko na supervisor, lahat kami talagang sub-sub sa trabaho. Pero hindi na kami nakakalabas, hindi na kami, ano na, asan yung balance?
So, pag nangyari na yun, ah, syempre, sinasabi ko nga, ito napag-usapan na natin sa episodes natin before, na words have power. Mhm. Kapag nag-start ka ng mag-complain, kahit na yung complain na napakaliit at hindi mo na-resolve, pero ma-attract mo na siya, diretso. Hanggang sa naghahanap ka na ngayon ng way out, tapos kinukumpara mo na yung sarili mo na, pucha tol, pagod ako. Para na akong zombie tol, ang nangyayari na lang sa natatandaan ko, hindi na ako Aha, lumalabas. Kulang ako sa tulog, yun pa lang, para ka ng zombie nun. correct. Literal. Na literal. Oo. Kumbaga parang, wala, yun na yung pinakamalapit na pwede mong i-compare yung sarili mo. Para kang zombie, hindi ka na natutulog, Mhm. uhaw. Tapos malalim yung mga, yung eye bag mo parang ganito ng konti, pero mas madilim. Hindi na ay bag yan, tol. Ay maleta na yan, tol, eh. Ay maleta, oo nga. Mga eye luggage. Oo, ay So, luggage. so yun. On the contrary, since napansin mo yung mga differences na wala ka sa nagkaroon ng imbalance, you tend to lean on something different na Mhm. gusto mo naman na parang, pakakapagod na. Hanggang kailan to? Parang gano'n. Mhm. I like yung question mo, no? Hanggang kailan? Since hindi naman natin sinadyang mag-enter sa stage na yan, ano? I guess walang tao to begin with in his or her life would say na paglaki ko, ganito yung gusto kong maging buhay. Yeah. Walang ganun eh. No one would probably say that. But to a certain point, dahil nga sa mga responsibilidad natin, dahil sa routine natin, and it becomes an autopilot, then we enter that zombie mode without you even knowing. So, ang ganda ng sinabi mo tol kasi meron talagang mga bagay na nangyayari and hindi lang yan sa iyo, hindi lang sa akin pero sa maraming tao yung you're having a family event tapos yung utak mo ay nasa ibang lugar o nasa trabaho particularly, right? So, sa mga katol po natin diyan, baka kailangan na po nating magpa-human check na hindi po to doctor check. I guess a simple question that you can ask yourselves and hopefully ang sagot dito ay yes, no? Hindi, hindi. Okay, so number one, alam mo ba kung anong araw ngayon nang hindi tumitingin sa kalendaryo? Number two, may inaabangan ka ba ngayong buwan na ito bukod sa sahod? Number three, may natutunan ka bang bago nitong nakaraang linggo either sa trabaho mo or sa everyday na ginagawa mo? Number four, may bagay ka bang ginagawa dahil gusto mo at hindi dahil kailangan? At number five, masaya ka pa bang makipagkwentuhan sa mga tao? Sa mga katol natin, sana po ang sagot dyan ay puro yes. Well, kapag hindi, sabi nga, baka kailangan na po nating magpa-human check. Now, ang tanong ninyo, paano natin gagawin yung human check? Mamaya, meron tayong isang segment na i-introduce sa inyo that somehow will allow us to self-reflect. Mamaya po yan. But for now, tol, ang tanong ko lang, pag ba ang isang tao enters a zombie mode, yan ba ay delikadong parte ng buhay natin? Uh, what can we do to get out of that? Wala, tol. Ano yan eh? Identification lang yan ng status mo eh. It doesn't reflect who you are. It doesn't reflect what kind of person you are. Kasi nandiyan ka na, buo ka na eh. From the very beginning, nag-start ka ng trabaho mo, whether or not mayroong kwenta yung trabaho or wala. Kasi may mga ganun eh. May trabaho na walang kwenta. Okay. May trabaho na may kwenta, no? Mhm.
Let's say for example lang, comparison ko na lang is bus boy sa restaurant. Okay. 'Di ba? Tapos iko-compare ko siya sa band member. Band member? Oo, sa combo. Okay, okay. Oh, let's say for example, lead guitarist siya tapos bus boy naman yung isa. Okay. Si band member, mas gusto ko na lang magbanda kaysa mag bus boy ako. Ah, Yes. 'Di ba? Kasi boring 'yan eh. Hindi naman Mm-hmm. yun yung sinasabi ko na walang kwenta para doon Mm. sa band member. Band Para member. naman doon sa bus boy, mas okay na ako dito. Pagkatapos kong linisin, hindi naman ako mag-entertain ng tao. I'm done. Uwi na ako. Wala akong Yeah. pressure. Tapos Totoo, totoo. kung anong oras ko lang gustong umuwi, like wala ng tao, pag nakapaglinis na ako, okay na, di uwi na. Tapos may time pa akong gumawa ng ibang bagay. Tapos gigising ako ulit ng tanghali bukas, kumbaga parang, 'di ba? Depende 'yon sa mahirap kasi sabihin na depende. Kailangan may papanigan tayong isang principle eh. Okay. Mm-hmm. Kanya-kanya tayong magbigay ng meaning. Kasi nga, respetuhan lang. Diba? Sa doktor, ayaw naman niya na mag-lawyer. Si lawyer, ayaw naman niya mag-doktor. Kasi nga, hindi yun yung buhay para sa Mm-hmm. kanila. But sinasabi ko, what I'm explaining is, yung zombie mode is nandiyan ka na. Who can be more zombie sa career path na napili ng mga tao? Si doktor, si nurse, si engineer, si architect. Di ba lahat yan zombie mode? Lahat tayo ay zombie. Actually, it does, no? To a certain degree. I could Kaya, even say for myself, eh. hmm, kaya identification lang siya. Na kumbaga parang, o sige, parang i-let out ko lang to. Parang ma-voice out ko lang. Alam mo ba na ako tol, parang zombie na. Papasok na lang ako. Tapos at the end of the month, sasahod. You know, I rarely go for a vacation. Magkaroon man ako ng vacation, mahaba na yung 3, 4 na araw. Yung isang linggo, Okay. pahirapan pa. Mm-hmm. Kumbaga na-identify mo lang yung sarili mo as a zombie. Well, kapag meron ka ng, pag nag-start na yon, yes, it happened to me. Na parang, teka muna, parang, hindi, lumampas na ako sa pagko-complain. Mm-hmm. Graduate sa pagko-complain. Tapos nagkaroon ako ng direction na, okay, ito ang gusto kong maging. Ito yung gusto kong ah, subukan. Na may catch yun, tol. I hope sa ating mga katol, mas ma-realize ninyo ng mas maaga. Dahil, kagaya ng sinasabi nga ni Tol King, eto, napag-usapan din namin sa episode before, actually, nakot ito ni Camille Prats eh. Mas mahaba na yung buhay na binuhay ko kaysa dun sa mga araw na natitira pa, Taray po. 'di ba? Para ibuhay ko. Kumbaga nalampasan mo na. Mm-hmm. Kung kung maka-realize ka ng mas maaga, Mm-hmm. you'd be doing things na gusto mo. It, Regardless na kailangan mo ng mag-provide sa family, kailangan mo ng pera. Well, actually, ito lang na ano ko sa deathbed, pag matanda ka na, it's not about mm, money anymore eh. ito. Yung regrets na pinag-uusapan dyan eh, tsaka yung mga friends na, yung mga totoong friends na, yun ang mga naiisip mo eh. Hindi mo na naiisip yung 30 million ko. Well, to begin with, wala naman akong 30 million. So, friends na lang isipin ko. Parang Pero I agree, tol, na everybody probably goes through a stage sa buhay nila na matatawag nating zombie. yes, Yung you just do it for the sake of doing it. yes. But it doesn't mean na you're stuck. You can always feel alive again. You can lahat Ano po siya ng tol mhm, promises siya ng pag
nakapasok ka sa parang buhay zombie. Ganun. Well, ang Mm. pag-uusapan natin ngayon is isabay natin ang ating mga katol. Ano ba nararamdaman yung mga katol? Sige, sige, isa-isahin namin ni King kung Mm. paano ba medyo magrarant tayo ng konti sa part 1 natin na to. Pero walang personalan na. Huwag niyo masyadong Mm. i-deep inside. Kumbaga, kung naka-relate kayo, de naka-relate kayo. Pag hindi, Yes. de hindi. Kasi mamaya sa part 2 natin, magdi-deep dive tayo. Mm. The usual. Pag-uusapan natin kung ano yung pwede natin gawin, the solution. We're not the expert, but we're just TOL. Tsaka Okay. ano tol, Mm. invite natin sila, no? Yung mga katol natin, we invite you to chat or type in the comment box. Ano yung nangyayari sa inyo ngayon that made you say na you are experiencing zombie stage or zombie mode kayo? We would like to hear from you and probably we could relate as well sa mga experiences ninyo. Sige, identify natin yung zombie mode. Umpisahan ko na. Zombie mode para sa akin. Um, Bukod sa walang tulog, um, wala na rin akong, sinasabi ko, wala na akong life. Oh, pag ang tao walang love life battle, zombie mode ba yun? Yan. Teka, pag-isipan ko muna. Pag ang tao walang love life, Mm. zombie mode ba siya? Ay, Oh. hindi, tol. Ah. Mas zombie siya nung may love life siya. Bakit? Bakit? Kasi, tol, Bakit? ang ganda ng tanong mo kasi. Ang Mm. love life kasi stressful eh. Yeah, yeah. Mm. Para sa mga simple-minded na tao na okay lang naman silang single since birth. Okay. May crush sila paminsan-minsan. Walang tol eh, walang pressure eh. Pero kapag may love life ka na, tol, may pakialam ka sa buhay ng iba I mean, how to say it? May pakialam ka sa buhay ng iba bukod sa buhay mo. Wow. And that is really stressful, ah. Um, when you start to look into other people's lives, especially the one that matters to you. I agree. I agree. Yeah. Tapos kapag dinibdib mo yan, Mm. parang same din ng trabaho yan eh. May napasok ang pinto na zombie mode na tinitiis mo na lang. Tapos routine na lang yung relationship ninyo, yung love life ninyo. So, yun ang para sa akin. Kung wala kang love life, eh, most probably, gahanap ka ng buhay sa labas. Gahanap ka ng sinong pwedeng makarelasyon, bla bla. Pero pag napasok mo na, ay siya. Magandang ano yan na ipol sa tol. Sa polo. Ah. Paul Ano pa? Tol. Hmm. Paul Tol sa ating po mga katol, ito ang aming poll ngayon. Agree ba kayo na pag kayo ay nasa in a relationship or may love life kayo, you might be entering a zombie stage? Yan, type yes, agree, thumbs up. Tignan natin kung gaano karami sa mga katol natin ang naniniwala na pag sila ay may love life, sila ay nasa zombie mode. For whatever reason it may be. Tol, no? For whatever reason it may be. Again, ito naman po ay aming TOL. We're just thinking out loud. Oo. Okay, so at this point, Tol, I think we have to define also kung kayo ay nag-enter ng zombie mode, then paano ba bumalik sa buhay? Paano mo ba stepping out of that stage? Ako, I could probably share, Tol. Start with small changes. Sabi mo anong small wins, 'di ba? Bagong ruta. Meaning
kung dati ito parati yung dinadaanan mo, then probably dito ka naman dumaan ngayon sa kabila. Bakit? Although you're just gonna be ending up at the same place, pero meron kang bagong Oo. makikita. Yeah. Di ba? Oo. Tama. May naalala ako. Well, ganito tol Mm. Ah, putting form into the segment. Sa ngayon, hindi muna natin iisipin yung mga solutions dun sa pagiging Mhm. zombie mo. I-identify lang natin yung pagiging zombie. Okay. Tapos mamaya, pag-uusapan naman natin kung ano ang pwedeng solution. Ano sa tingin mo um, on your understanding kung paano ang suppose. Kasi ito actually tol, ang dali kasing magsalita dahil third party tayo eh. Pag ikaw ang True. gumagawa, mahirap siya eh, no? Pero minsan sana True. makatulong ito dun sa mga tao na, oh, okay, kailangan ko ng tong dalawang tao na to. Well, at least, makarelate man lang ako sa pinag-uusapan nila. Well, at this point in time, ikaw ba, tol? Okay. Mm. Dugtong ko muna. Lumalayo na naman ako eh. Idugtong ko muna yung naalala ko. Merong Mm. isang kwento na kwento ng buhay. Mm. Kwento ng buhay. Alam ko may English nito pero hindi ko maalala eh. Hindi ako nakapag-prepare na anuhan ko lang. Na bigla ko lang na na recall. Mm. May isang tao naglalakad sa pavement. Mm. Chapter 1 pala. Chapter 1. May isang tao naglalakad sa pavement, nakakita ng manhole, Mm. nalaglag. Mm. Pasok siya, pasok. Swak sa balde. Sabi nga Oh. ni Senator Ping. Tapos, chapter 2, may naglalakad na tao, Mm. nakakita ng manhole. Alam niyang may manhole, Oh. nalaglag pa rin siya. Chapter Hindi 3, zombie. Hindi zombie ang tawag doon. chapter 3, may naglalakad na tao sa pavement, nakita niya yung manhole, alam niyang malalaglag siya. Kaya sa gilid siya dumaan, na-disbalance siya, nalaglag ulit. Nalaglag pa rin. Chapter 4, Ah. may isang tao naglalakad sa pavement, nakakita ng manhole, alam niyang malalaglag siya. Pag gumilid siya at di siya nag-ingat, malalaglag siya. Then, he went around it ng safe. Tapos, tuloy-tuloy na siya sa paglalakad niya. Mm. So, ang ibig sabihin nito is, yan na yung takbo ng buhay natin. As simple as that. Pag nasa zombie mode ka, alam mo na, yung una, siguro na-disgrasya ka lang na, kutya, napasubo ako dun ah. Ah. Parang, okay, mali ah. Parang masyadong malaking project, hindi ko na-deliver ah. Mm. Sa balde tayo. Tapos, same thing, um, napansin mo na, nalaglag ka pa rin, hindi pa rin successful. Okay. Third chapter ng buhay mo, pagpalagay na lang natin yung chapter, years. Say for example, every 2 years yung chapter mo. Mm. Limang beses ka na natuto para to go around the manhole. So, naka 10 years ka bago mo natutunan lumabas na hindi ka malaglag sa manhole Mm. para mag-continue sa buhay mo. That's the case of our lives. Akala mo may awareness ka na pero wala. You just keep on repeating it. And then ano kinikwento mo? Nalaglag ka every time. Hugot every